Pakibati pa yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na po ang ating ebanghelyo, ay sumasalamin sa karaniwang karanasan nating mga tao. Narinig naman po natin yung dalawa sa mga alagad ni Kristo ay naglakbay mula Jerusalem patungong Emmaus. Pero alam din natin na ang kanilang paglalakbay ay hindi lang simpleng paglakad. Ito ay pagtakas. Pagtakas sa puot, pagtakas sa problema, pagtakas sa disappointment, pagtakas sa pagdadalamhati, pagtakas sa maraming katanungan sa buhay. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na para bagang confused tayo, hindi natin maunawaan yung mga nangyayari sa buhay natin, o kaya naman sa mga pagkakataon na akala natin talong-talo na tayo. These are the times when we feel like we were defeated already by life. At ito yung daladala nilang papunta sa Emmaus dahil gusto nilang takasan lahat ng nangyari sa Jerusalem. Kasi alam naman natin, no, they witness how Jesus died on the cross. Na yung kanilang Panginoon, sabi pa dito, na siya ang gumawa ng mga maraming dakilang bagay ay namatay sa krus. So we can feel already, nung sila'y nagkukwento kasama ni Kristo sa daan, kung gaano kapuno ng kadiliman, kung paano nawalan ng pag-asa yung puso nila, kung paano napuno ng katanungan na hindi nila maunawaan na yung kanilang Panginoon na sinusunod ay namatay doon sa krus. At ako naman, habang pinagninilayan ko kagabi, tinatanong ko sa sarili ko, ano nga ba yung karanasan ko rin ng Emmaus? Ano yung mga sandali ng buhay ko na pilit kong tinatakasan, pero gaya ng ating ebanghelyo, sa ating pagtakas, sumasabay pa rin ang Panginoon. At bumalik sa akin yung alaala ko nung ako'y nasa 4th year high school. It was the time talaga na talagang gulong-gulo yung pamilya namin. There was a story of infidelity, everyday nag-aaway yung magulang, everyday may basagan ng plato. So may coping mechanism during that time. Bilang estudyante noon, sabi ko sa sarili ko, para takasan yung mga nangyayari sa tahanan na ito, kailangan kong umalis ng maaga para hindi ko marinig yung away, para hindi ko maramdaman itong mga problema na ito. So I made sure na dapat umagang-umaga pa lang yung unang jeep na dadaan sa bahay namin ay makakasakay ako. At super aga na yun, no? Sa amin noon, talagang the first trip, unlike dito sa Manila, no? Talagang 24 hours merong mga pwedeng sakyan. Yung first trip kasi parang 5:30. Ang klase naman noon, magsisimula pa lang siya ng mga 7:30. So darating na ako sa school ng mga 6 o'clock. Wala pa namang bukas na classroom, pero ang bukas yung simbahan. So ang ginagawa ko dati, sabi ko, I was escaping the problem sa tahanan, pero doon ako sa simbahan nagpapahinga. So that was the only time na I fell in love with the Eucharist. Kwan pa nga ang babaw pa nga ng pagkaunawa ko noon ng Eucharistia. Sabi ko noon, siguro kapag sasambitin ko yung problema ko habang tinataas nung pare yung tinapay at yung alak, siguro pag uwi ko sa bahay namin, okay na. Ganon. That's how I was so desperate back then. Na sabi ko, parang magic ba na kapag nandun ako sa misa, pag uwi ko sa bahay namin, okay na. Pero no, it was the same scenario na pag uwi ko sa tahanan namin, it's the same situation. Pero alam ninyo, when I was attending Mass, nakakaramdam ako ng kapayapaan at lakas para bumalik sa tahanan na iyon. Hindi man nabago, hindi man nagbabago agad yung tahanan na iyan, pero alam kong meron akong lalapitan sa mga pagkakataon na hinang-hina na ako at gusto ko na talagang mawala at tumakas sa tahanan at mga problemang iyan.
Ganito yung kwento natin sa ating Ebanghelyo. Takot, meron silang pangamba, pagkapuot, disappointment, kasi nga hindi nangyari yung mga bagay na gusto nila doon sa totoong nangyari sa Jerusalem. So they journeyed, papalayo sa Jerusalem, kahit papunta lang sa Emmaus, wala namang mga bagay na extraordinary doon, pero gusto lang nilang mapalayo dahil gusto nilang kalimutan yung mga nangyari doon sa Jerusalem. Pero ganito yung kwento habang naglalakbay sila, sumabay ang Panginoon. So dito pa lang, sinasalamin na yung karanasan natin na kahit tayo tumatakas, kahit tayo napupuot, kahit tayo nagagalit, kahit tayo nadidisappoint, sumasabay yung Panginoon para ibalik tayo paunti-unti doon sa totoong realidad ng buhay natin. So that's why Jesus tried his best. Nung una, ginamitan niya ng scriptures. Binalikan niya yung mga nasulat simula kay Moises hanggang sa mga propeta para ipaalala sa kanila na hindi ba ninyo naalala na kailangan pagdaanan lahat ng Mesiyas ang mga bagay na ito bago siya ay muling mabuhay. So he was trying to convince them through the scriptures. He was trying to tell them, ito dapat, ito yung mga sinabi nila na kailangan mangyari. And yung nangyari kay Jesus sa Jerusalem, it's part of the mission, it's part of the love of God. Yung story is isang parte ito ng istorya na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Pero hindi pa nila na-recognize right there and then Kahit gaano ginamitan ni Jesus ng mga salita at ng kasulatan, hindi pa rin nila na-recognize agad-agad si Jesus. So ito rin siguro yung sumasalamin sa mga karanasan natin sa buhay na totoo naman kapag nandun tayo sa problema, kapag nandun tayo sa struggle, wala namang immediate na, okay na. Just because you read the Bible, just because na nag-attend ka ng misa, just because na hindi naman agad-agad nagbabago. That's why minsan we over-spiritualize things. Hindi, dapat okay na ako ngayon, dapat okay ng lahat dahil nagdasal ako. Hindi naman agad-agad po na ganun. It's a process. Pero alam ko, inuunti-unti ng Panginoon na inihanda ang ating mga puso't isipan para later on we will eventually recognize Him even in the midst of our struggles. Kaya nung bandang huli, nung pinatuloy nila si Jesus at sinimulan niyang paghati-hatiin yung mga nayinda, tulad nung Last Supper, that's the only time that they recognize Him. That's the only time that they acknowledge na, it's Jesus. At ito yung sinasabi para sa ating lahat. We may run away from our problems and go elsewhere. Pwedeng makalimutan mo yung problema mo for a while, pero babalik pa rin yan. Pero sinasabi sa atin, when we have problems, we go to the Eucharist. At doon, maipapaalala sa atin, hopefully, na every time we receive, every time na tinatanggap natin si Kristo sa banal na misang ito, na ipapaalala sa atin kung paano niya napagtagumpayan ang lahat ng mga pinagdaanan niya. Kaya sinasabi niya rin, kaya mo rin mapagtagumpayan kung ano man yung meron ka. That every time we go to Mass and we break the bread with everybody here, sana may paalala sa atin na ang tunay na pagtakas ay yung pagpunta lagi kay Kristo. And I think that's the best kind of escape. Yung pagpunta mo kay Kristo. At anong nangyari sa kanila? Tumindig sila at bumalik sa Jerusalem. Kasi alam na nila at naunawaan na nila na sa kanilang pagbalik sa realidad ng kanilang buhay, kasama nila si Kristo. Na sa kanilang pagbalik sa Jerusalem, sa mga lugar na ayaw na nilang balikan, kasama nila si Kristo. Sa mga lugar na gusto na nilang iwan,
kasama pa rin nila si Kristo. Tayong lahat, merong karanasan ng Emmaus. Maraming beses na tayong lumayo, maraming beses tayong tumakas, maraming beses tayong natakot, maraming beses nating iniwan yung mga realidad ng buhay natin. Pero pinapaalala ng ating Ebanghelyo ngayon na kahit tayo pa'y tatakas, hindi titigil ang Panginoon para maiuwi tayo. Hindi lang para ibalik tayo na mag-suffer doon sa mga karanasan natin, ibabalik niya tayo na merong kapanatagan ng puso at sinasabi sa atin, kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa dito at paulit-ulit ko yang ipapaalala sa iyo. So ngayon, nung binabalikan ko yung karanasan ko ng Emmaus, napakahaba, masakit, hindi agad-agad na nabago yung buhay, pero alam ko na pinagtibay dahil sa pag-attend ko ng misa yung kalooban ko. Pinagtibay ng Panginoon yung pagkapit ko sa pag-asa at pinagtibay ng Panginoong Diyos yung paniniwala ko na balang araw, hindi man masagot yung dinadasal ko, pero merong kapanatagan at merong at least pagbabago na mangyayari sa pamilya ko. And true enough, hindi naman naging perpekto yung mga magulang, hindi naman binago na parang magic, pero nakita ko kung paano hulmahin ng Diyos sa gitna ng mga puot at mga masasakit na karanasan yung mga taong ipinagdasal ko. So I'm here together with the experience ng dalawang alagad sa ating Ebanghelyo na nagpapatunay na normal ang pagtakas. Normal ang matakot, normal ang mapuot, normal ang ma-disappoint. Pero ito rin ay normal lamang sa Diyos na laging makikipaglakbay, na hindi mag-give up sa'yo, na paulit-ulit kang paalalahanan para tayo bumalik sa mga buhay natin, hindi lang para matakot ulit, kundi para muling magtiwala na kasama natin ang Diyos. So kung ano man yung karanasan natin ngayon, just be there. Kasi alam ko, nandyan lagi ang Diyos. Amen.